Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Leslie. 49 years old, single, taga-Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among yuta nga napalit sa among mga ginikanan nga nakaso ug wa pay desisyon ang korte na po nakapin katuig sukad ni makaso. Aron inyong hisabtan, sugdon ko last pandemic na naigo sa COVID ang among amahan ug namatay. Ingon ining mga pagkita po. Nagkilak na sab si mama. Lisod magkani na itong dawato managsuon ang nitabong papa. Labaw nas mama. Musamot ang kagulan ng mama kung mahuman ng pangadji. Wa nang kinuwi sa kaubat inisbay kung mamauli naming Reggie sa tagsa-tagsa na mo kapamilya, Leslie. Aw, ni apa mas si Leslie, ti Jessica. Kayo wa pa man ni maminyo. Pero bayasab ko din sa bay maadlawan ha. Kay to abi ako sa trabaho, Chi. Unsa man, Leslie? O yan ka ba nga ikaw nalay kauban ni mama din sa bay? O kami ni bahala ni Reggie sa inyong konsumo ni mama din Ha? O say po ti mo ipasabot ti? Naisgutan ni namo one time ni Reggie. Nga undang na lang o panarbaho. O ikaw na bahala ni mama. Ha? Wala kasayang po sa kontrabaho ti, uy. Di ba mahimong magkuha lang tagkatabang alang ni mama? O kung wag ito'y makuha, o wa na ko'y mahimo. Gawa sa pagtuman sa iyong gusto. Ma, naning mong pagkaon. Oy, wa ka di ayron mo trabaho, Leslie. May resign ako sa kontrabaho, ma. Unsa? Oy, nga man. Aron na timanon ka. Ha? Uy, dili na ni mo kinahanglang buhaton, uy. Makaya naman ako ang akong kaugalingon din sa bahay ba? O gusto pasad, niya pa man ka mag-ulian din sa bahay. Pero nabala kami ni mo sa adlawan nga ikaw rang usa din his bahay, ma. Simba ko, Roy, may kalit kang bation. Ay, kabala ka, good ma. Okay ra ko. Single pa baya ko. Ug sila na kuno si Ate Jessica o Gretchen ang bahala sa itong mga panginahanglan din hi. Aw, hinoon. Naaman sad ko'y kubrahonon nga pensyon. Aw, mapaigoran na nato maoy. Bisag na ko'y trabaho. Maayo hinoon wa ka na'y trabaho. Aron tabangan ko ni mong asikaso, bahin sa atong yuta nga nakaso. Tuod ay maoy. Naunsa na day tuod ng yuta Kadiyot ha. Kay kuwaon ko ang mga papilis aning yuta December 29, 1979 diyang napalit na mo ni Papa ninyo ning yuta. Patent nga yuta. O pagka April 15, 1980, napaisyuhan na mo kini og TCT kung Transfer Certificate of Title og nakapangan kini namong duha ni Papa ninyo. October 2012, diyang nag-edad og 71 years old ang inyong amahan
Og ako 70 years old atong tungura. Na mong panginahanglan. Sa dihang-diha na'y buyer, nangayo kini og certified true copy sa titulo sa yuta. Hinungdan nga mulukat unta ang inyong amahan sa Registry of Deeds sa Mandawi. Ug maunalay nahibaw-an sa inyong amahan nga may nag-file og Notice of Adverse Claim last 2010 nga nag-claim og ownership sa atong yuta. Unsa ma? Matod ni mama nako, kung wa pa maglukat unta si Papa og certificate true copy sa among titulo sa Registry of Deeds, dili na mo mahibaw-an nga may nangangkon ba daay sa among yuta. Kay wa man kuno sila makadawat og notice nga may nag-file daay og adverse claim sa among yuta. So mao to, nireklamo ang akong papa og mi-file og kaso ang akong mga ginikanan. Ang initial hearing of the case was last September 2013. Og sumapa sa opositor, sila na ang nanag-iya sa maong yuta. Pero ang sukod sa ilang giklaim, wa magtugma sa gidakon sa among yuta. Unya? Usay wa magtugma ba, ma? Ang sukod sa yuta nga gusto nilang i-claim kay 1,546 square meters. Samtang ang atong yuta, nagsukod kini og 1,648 square meters. May kasulatan silang deed of absolute sale. Pero gi-fight gyud ni namo ni papa ninyo. Kay titulogoy atong gihuptan. Kay amo man gyud ning napatay tulan ni papa ninyo. Apan, maula kini. Unsaon pa man ako ani sa pagpadayon sa kaso, ngawa naman si papa ninyo. Ma, siya man ginaglakaw-lakaw ini kaniadto sa buhi pagod siya. Naundang lang dihang pagpandemic nga istrikto na ang restriction nato sa paggawas-gawas sa atong mga bahay. Ug wa na'y opisina sugod March 2020. Og namatay pagyud si papa ninyo pag October 18, 2021. Tungod kay naigo sa COVID. Ayaw ka bala ka, ma. Wa ka mag-inusara ni problema, ha? Ni apa ko, ma. Napa sila si Ate Jessica o Richie. Ako na mo padayon ang follow-up sa kaso, ma. Asa namang ubang papilis ang ninyo taa, ma? Papilis din sa akong amahan nga pagka July 19, 2019, natagana ang desisyon sa korte ang akong amahan nga nag-state din nga the petition is hereby granted. The court directs the Registry of Deeds, Mandawi City, to cancel the adverse claim. At tuon ko ni sa RTC Mandawi. Unsa, sir? Dili mi kahatag nimo sa imong gipangayo nga Certificate of Finality. Kay last August 13, 2019, nag-file pa ang oppositor of motion for reconsideration. Unsa? Mani akong nadiskubrihan dito sa RTC Mandawi sa kong pag-adtot eh. Ay, kaila ko aning naguna-una, uy. Ginamatay na lang si Papa. Apano pa dahil gihapoy progress ang kasuha.
May duha man gani ka hearing ani nga way appearance ang oposisyon. Apan nga nung hangtod karon, wa pa may desisyon ang korte. Pagka April 5, 2022, nakadawat mi og order from RTC Mandawi stating nga on June 30, 2021, the petitioner filed his opposition to the said motion for reconsideration. In view of the filing of the aforesaid opposition, the motion for reconsideration is now submitted for resolution. Pero hangtod karon, wa gihapon maglihok ang among kaso. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, may nangangkon sa mong yuta. Apan, nadesisyonan naman unta ni sa korte ang pagtangtang sa adverse claim. Pero, na may motion for reconsideration ang oposisyon. Hangtod kanus aman di ay magsigi og motion ang oposisyon. Ikaduhang pangutana, miabot og 10 years ang among kaso. Unsa may angay na kong buhaton, aron malihok na kini ug matagan na mi og certificate of finality. Pwede pa mi muduol o mukuha og laing abogado? Kay murag, hinay man mulihok sa among kaso kining among abogado nga suod kunuhay ni anhing papa. Ikatulong pangutana, updated mi sa pagbayad sa real property tax sa among yuta. Pero kining estate tax, unsa may mahitabo kung dili ni namo mabayran? Amo na lang lagi untang ibalagya ninyo taa, aron mabayran ng anging bayran. Kay ako, wala ko'y income, ug ang duha ko kaigsuon, wa ikahatag pagpa-transfer sa titulo. Ikaupat og katapusan, 81 years old na ang edad sa among inahan. Unsa man kay mahitabo kung simba ko, mamatay sab siya, nga dili pa matransfer ang pangan sa titulo sa among yuta, kay nakapangan pa man nilang duha sa akong papa. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Leslie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, para sa ato ang mga medical nga mga pangutana, mga drug-related problems ug mga psychological nga mga pangutana, pwede na nagyud na tubagon. Sa ako ang partner pero wa pa man siya dire, si Dr. Rene Obra, no? Mona guys, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atong taguon sa pangalan nga si Leslie, ang ato ang letter sender. Punto legal ang iyahang pangutana, naa sila'y pangutana kabahin sa ilahang yuta nga napalit sa iyahang mga ginikanan ug nakaso nga wala pay desisyon ang korte na po na katuig. Sukad ko no ang katong kaso. Nagyan na lag pandemic, naanalay bakuna, naanapoy laing sakit, wa pagid nahuman ang ilahang kaso, no? Ngano kaha, sumuni iyahang mga pangutana. Unang pangutana, may nangangkon sa among yuta, apan na desisyonan naman unta sa korte ang pagtangtang sa adverse claim. Pero na may motion for reconsideration ang oposisyon. Hangtod kanus apaman di ni magsigi og motion ang oposisyon. Okay. Pasabtunti ka, no, Leslie, nga ang kaning kaso manggod nato kaning korte na ani hierarchy or kanang level ba nya ang pinakaubos ana kanang depende manggod na no duha na ang lower court, pwede siya municipal trial court or pwede sad siya regional trial court, depende og asa diha gina magsugod ang kaso, magdepende kung unsang klase nga kaso, pilay value, no, diha na nato diha magdepende og asa isang at regional trial court ba or municipal trial court, basta diha gyud na magsugod ang kaso. Human manggud ana, di manggud na ma-final dayon kay naamay na argabyado, no? Naamay sa kaso manggud inig desisyon na ay daog na apoy pilde unless nag-compromise mo, no, win-win. Pero og nihuwat gyud tas desisyon, naagi madapigan ng huwes, naagid poy medyo di malipay sa desisyon sa huwes. Og tungod kay kibaw ta nga kaning huwes tao lang pod, no? Kibaw pod ta nga naapoy possibility sa error, mga sipyat, no? Sa kadaghan pod nilang giat
man nga mga kaso, posibleng wa nakita tanang ebidensya or wa na-appreciate og tarong tanan, munang due process ang tawag ana, no? Tagaan og higayon ang katong naargabyado nga mapasaka or maapilar ang iyahang kaso ngadto sa higher court, which is kung RTC ka or Regional Trial Court, maadto kag Court of Appeals. Kung Municipal Trial Court ka, moagi pa kag Regional Trial Court, nga from the Regional Trial Court, Court of Appeals. Again, naagi hapoy di malipay. Posible nga ang gidesisyon sa lower court i-affirm, moingon ang korte sakto way sipyat ning lower court sa iyahang desisyon. Argabyado gihapon ka kay para nimo naagyod kay punto sayop ang Regional Trial Court or lower court, sayop pud ning Court of Appeals pag-apilar. Hatagan gihapon kag laing higayon, sakata adto ta Supreme Court, Korte Suprema. Tawag na mo ana sa law sa USJR sa University of San Jose Recoleto School of Law, no, is Court of Last Resort. Mo na gyud na siya last. Kung unsay desisyon sa Supreme Court, mao na gyud nay sundon. Kay wa naman gyud tay laing kasakahan, no? That is the highest court sa atuang nasod. So, kumingong kag kapila, naagi daghang higayon. So, basin mo na imuhang pasabot nga kapila mag-motion for reconsideration. Kaduhang pangutana, miabotog na po katuig na ang among kaso unsa may angay na kung buhaton aron malihok kini ug mahatagan mi og certificate of finality. Pwede ba mi muduol or mukuha og laing abogado kay murag hinay man mulihok sa among kaso kining among abogado nga suod kunuhay ni anhing papa. Pangutan-a ang inyong abogado ug asa na mo nga level, na ba mo Court of Appeals or na mo Supreme Court. Usahay manggod tungod sa kadaghan gyud tinuod sa kaso ba, magdugay gyud na siya. Sa Regional Trial Court palang daan mudagan nag mga 2, 3, 4 ka tuig, 4 years na. Saka ka dito sa Court of Appeals daga na pug kaglaing 2, 3 ka tuig. Pila naman na 4, 5, 6, 7 years. Muna maabot gid sa ingon ana mo bitaw nang kami, no, kanang mga kaso-kaso ako pasabton gid na akong mga kliyente, kanang mga kihante kung unsa gyud ang expectation kay di man na siya parehas gawas nga paspas atoan na paspas na baya ni, no, pero napagyud daghang opportunity siguro nga mas mapaspas pa. But as of the moment, mga ingon ana gyud na ako maabot gid tag sa Supreme Court, no? I don't think na ay problema ang abogado. Pwede man po nimo madiscuss sa abogado, no, kung asa na mong dapita and pangutan-on nimo nga attorney. Pwede ba mo file tag motion for early resolution, pero usahay ang abogado mas kabaw baya gyud ha kung unsay maayo buhaton kay usahay sad, no? Langton lang yun pagkasurya kaning mga huwis tao pud ni. Unya di pud ni sila ganahan apurahon or dali-dalion kay daghan biya pud ni silang gibuhat. Usahay it can be advantageous, usahay basin dili. So magdepende na no sa feel sa abogado kung unsa iyang gut feel. Will it be wise to file a motion for early resolution or muhuwat ta sa resolution sa korte nga moabot? But at some point mugawas ramang yun na. Ikatulong pangutana, updated mi sa pagbayad sa real property tax sa among yuta. Pero kining estate tax, unsa may mahitabo kung dili ni namo mabayran. Amo na lang lagi untang ibaligya ning yuta aron mabayran na ang angay bayran. Kay ako, wala ko'y income. Ug ang duha ko kaigsuon, wala ikahatag pagpatransfer sa titulo. Okay, magdepende gyud na. Kay usually, pwede man na mastol kung magpahibaw mo sa BIR nga gikaso pa. No? O pwede po nga makasuspend mo ba sa payment, no? Or pwede sad nga mo avail na lang mo sa amnesty. Hopefully periodically manggod ang BIR mo grant na og amnesty, namrag discount ba sa katong mga late na gani pagbayad. So basin pwede mo maka-avail ana pohon kung naay amnesty ka i-grant, no, ang BIR when you are ready to file or to pay your estate taxes. Ikaupat ug katapusang pangutana, 81 years old na ang edad sa iyahang inahan. Unsa man kay mahitabo kung simbako mamatay sab siya nga dili pa matransfer ang pangalan sa titulo sa among yuta kay nakapangalan pa man nilang duha sa akong papa. Unsay akong buhaton? Una sa tanan kay naa may kaso, pahibawon ninyong korte.
Baon nimong abogado, parang abogado mo'y muhimog dokumento pagpahibaw sa korte nga namatay na ang imuhang mama ug kamong mga anak mo'y mupulis kaso isip tagtungod. Kaduha, settle po na ninyong estate, pahibawon po ninyong BIR nga gikaso paning maong yutaa bat mobayad pod mog estate tax na pod sa imuhang mama ug sa katong imuhang anhing nga papa no sa imuhang amahan. So muna sometimes better pod nga ibaligya ang property unya ang kung kinsa tong mupalit mao'y mobayad na lang sa estate tax no kay para dili kaayo bugat para ninyo. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.